Maraming salamat no, Brother Jando. Isa po ko sa nasaktan yung puso ko nung binastos ng pastor na yon no, ng nagpapakilalang apostol, yung imahe ng Benedictine cross no. Sabi niya, si Kristo ba ito? Eh, mukhang butiki ito, no? Tapos parang gusto niya pang hampasin. At napaka very clear naman po na scripted yung nangyari kasi po yung sabi ng babae na yun daw ay binili niya sa halagang 3,500, which is very very expensive po kung iisipin natin at hindi po ganun yung totoong presyo noon. So doon pa lang no, sa presyo pa lang makikita nating sinungaling na yung statement no, kasi nungalingan na po yun. Hindi po magbubunga ng maganda ang ganyang gawain at yung ginawa po ng nagpakilalang apostol, nawa po ay patawarin po siya ng ating Panginoon dahil po sa kanyang ginawa. Sabi nga ni Brother Edgar kanina, that is a sacrilege kasi kasalanan sa mga holy things no, sa mga banal na bagay. Katulad ng crucifix na Benedictine cross pa yung binastos niya. Kung totoong Benedictine cross ngayon at na-bless ng pare, nako, nawa po ay bigyan siya ng kalooban siya ng Panginoon na maging katulad siya ni San Pablo na maliwanagan yung kanyang isip, yung kanyang puso upang madepensahan niya yung ating simbahan. Kasi sa San Pablo noon ay persecutor din ng ating simbahan. No? Pinersecute niya din yung simbahan natin, namatay si San Esteban, no? Nandoon din si San Pablo. Nawa po ay maging ganoon yung mangyari sa pastor na ito. Makikita natin na maraming magiging bunga, yung magiging ma-convert no, ng taong ito. Nawa po ay ito po ay nawa po tayong mga Katoliko, wag po tayong basta-basta na lang maniniwala no. Especially sa mga nagtuturo ng hindi po kaaya-aya. Unang-una po, hindi po natin kini-claim na yung crucifix ay ah, accurately yan talaga ang imahin o mukha no. Accurately yan talaga yung perfect na mukha ng ating Panginoon. It is a representation na merong Kristo, merong Hesus Kristo na ipinako sa krus, no? Yun yung po nire-represent yan. Pero it doesn't mean na yan po ay butiki na kasi hindi yan kamuka, no? Hindi po ganun. Nagre-represent po yan ng Kristo. Kung nagre-represent po yan ng Kristo at yung nire-representan yan ay si Kristo, tapos binabastos natin, sinasabihan natin butiki, parang sinabi na rin natin na butiki si Kristo. Maling-mali po yun mga kapatid. Kaya sa mga nakikinig ngayon, no, magnilay po tayo at tulungan nating ipag-pray yung pastor na ito na nawa po ay gabayan siya no ng ating Panginoon, buksan nawa yung kanyang isip. Maraming mga ganyan no na ginagawa katulad ng meron ding converted pastor no na noon winawasak yung mga sacred images pero ngayon pastor noon katoliko na ngayon no? Katulad ni Brother Noe naway maging ganun din yung maging story ng kanyang buhay. Yan lang po sa ngayon ang yung mabibigay ko no na sharing tungkol diyan. Dagdagan niyo na lang Brother Christian Padre. Bro Romel, isipin din natin na once ang isang tao galit sa Benedictine Cross, medyo ibang usapan na yun kasi lahat ng mga galit o kahit sino mang galit sa Benedictine Cross na sinasabi sa kampon talaga yun ng kalaban natin. Hindi lang natin alam, baka hierarchy na yung nasa loob ng anong pastor na yun o apostol na yun, apostol pa naman tawag niya sa sarili niya. Pagdasal na lang natin siya na Father. Tama 'yon, tama 'yon 'no. At dagdag ko pa po Padre. Yung sabi ni Brother Christian na talaga hanggang sa ngayon at mula noon ay nangyari na talaga na merong kumakalaban talaga no sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Umiiyak pa nga si San Pablo na inuulit ito, no? Pakibasa nga yan Brother Jando no sa hindi ko nahanda yung Bible. Basahin mo na lang bro, basahin mo na lang. Sige, babasahin ko na lang sa Filipos 3:18. Ito po yung sinasabi dito. Napakaganda kasi sabi ni San Pablo, kahit na noon pa man ay nangyari na ito na merong kumalaban talaga sa krus ni Kristo at inuulit niya na umiiyak pa siya no. Sabi niya dito sa 3:18 ng Filipos, sapagkat marami sa inyo ang namumuhay na parang kaaway ni Kristo. Malimit ko itong sabihin
ngunit ngayon inuulit ng may luha. May luha. Bakit? Sabi nga ni San Pablo dito, kung babasahin natin sa verse sa verse 16, sa wakas saan man tayo sumapit, ipagpatuloy sana natin ang paglakad sa gayon ding guhit. Ibig sabihin, ipagpatuloy yung ginagawa ni San Pablo. Ay, ano yung ginagawa ni San Pablo? Ipinagmamalaki yan ng krus ni Kristo na mababasa natin po no, sa Galacia 6, versikulo 14. Ito yung sabi ni San Pablo dito sa Galacia 6:14. Sa ganang akin, wala akong ibang ipinagmamalaki kundi ang krus ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan nito, ang daigdig ay napako sa akin at ako naman sa daigdig. So, katulad nating mga Katoliko, kapag meron tayong mga crucifix, no, pinagmamalaki talaga natin yung krus ng ating Panginoong Kristo. Tulad ng ginawa ni San Pablo, hanggang hanggang ngayon, merong pa ring mga tao na kumakalaban sa krus ni Kristo at sabi ni San Pablo, inulit niya ngayon sa mga taga-Pilipos at lumuluha pa siya sa pagsabi noon na kailangan talaga na hindi ganon, hindi tayo dapat maging kaaway ng krus ng ating Panginoong Kristo. Padre? So, maraming salamat, Brother Romel. Brother Kukoy. Ay, si Brother Kukoy, nag-mute na naman siya. Okay, unmute naman natin. Okay, Brother Kukoy. Hello po, Father. Yung pinakaunang punto po ang krus po simbolo ng ating kaligtasan, mga kapuntos. At saka pagbabasahin natin sa Biblia, unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 24. Pakibasa po, Brother Jando. 2:24. Ito po ang sabi sa unang Pedro 2:24, sabi dito, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya gumaling tayo. Oo, 'di ba? Si Kristo talaga yung simbolo ng ating kaligtasan. Nagpapako siya sa krus upang tayo ay maligtas. Pag yung anuhin yung krus, kaaway ka na ni Kristo. Galacia 3:14 at saka unang Korinto 1:18, Brother Jando, pakibasa nga yung unang Korinto kapitulo 1 versikulo 18. 1:18 ng unang Korinto. Yan. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Nako, napakadelikado sa mga hindi naniniwala ng cross, no? Kasi pala, kapangyarihan pala ng Diyos. Kung tinutulig ng pastor na yun yung kapangyarihan ng Diyos, ibig sabihin, hindi siya si Diyos. Oo nga. At saka, din, Brother Darwin, no? Kasi kapag nag-exercise po kayo, yung mga kaaway po natin, takot na takot sa cross po. Di po ba? Takot na takot sa inyong cross. Mainit nga sa iba Oo, napakainit nga sa kanila Tsaka, utos din ni Kristo na cross talaga, yung binyag, may cross din. Mateo 28:20, no? Pakibasa nga, Brother Jando. Okay, Mateo 28:20. Ito sinasabi sa talata. Ayon pa rito. 19 muna. 19 muna. Sabi dito, kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Laging kasama. At saka kasama natin si Kristo. At saka Brother Jando at Father Darwin, yung mga taong kaaway pala sa krus. Basahin nga natin sa Filipos kapitulo 3 versikulo 18. Pakibasa nga, Brother Jando. Sapagkat maraming namumuhay ng salungat sa aral
tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko Ayun. nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong ipaalaala ulit ito sa inyo. Ngayon. Napakatumpak ng bersikulo, no? Naluluha nga si San Pablo na ipapaalala sa atin yung pastor na yun sinabihan niya pang butike. Nako. Nakapagkaano talaga mga kapuntos ayun lang po ang aking Father Darwin, Brother Jando, bigay sa ating kapatid na Brother Edgar. Narito po yung video ko. Oo, butiki po ata yung nandiyo dyan eh. Binigay sa akin po. Oh, pero huwag po sa akin magagalit ha. Hindi naman si Jesus to, butiki ito eh. 3.5. Parang hindi na daw ako makulang. Eh kaso hindi naman kayo gumaling eh. Yun na nga po. 3.5. Ikaw, Kaya tinalian ko na lang po ng ano. palakpakan po natin ang Diyos. Leo, sino ka? Ito magkano naman to? Ano lang po yan, mga 1.5. Ikaw 1.5. Kasi lagi ka ng ipis, 1.5. Yan. So, mga kaibigan, yun po ang ginawa ng ating mahal na kaibigan. At yun po ay patunay na hindi nila alam Kanyang ginawa. ang kanyang ginawa at Mhm. tumawag si Brother Wendell, mga kaibigan. Pumasok na si Brother Wendell ngayong ilang sagit. At yung ginawa niya, yun ay galing yun sa occultism. Merong occult na object. So hindi talaga yan galing sa simbahan. So yung mga occultista, yung mga faith healers, ay hindi naman official turo ng simbahan. Kaya nga, mahal na mahal yun dahil sa kanilang orasyon at panalangin. At bakit ba naging mahal yon? 3.5. Kasi kadalasan sa Catholic trade is 75 pesos lang yon, or 50 pesos or 100 pesos. Bakit naging mahal yon? 3.5 at 1.5 yung bato. Dahil meron orasyon na ginagawa mga faith healer para maging mabisa. Ang binibili nyo, hindi lang yung cross, kundi yung orasyon, yung pangtalab o protection sa kulang. Sabi niya, para hindi ka na makulang. Protection sa kulang. So therefore, galing yon. Merong occult object. Kung galing yun sa exorcist, hindi yun. Wala yung occult object. Yung bato. May bato na katabi. 1.5 pa. At hindi lang yon, mas mahal pa yung na-encounter ko. 15,000. Yung amulet, yung occult object. Sabi niya, Father, nahirapan ako na ma-surrender ito sa iyo, ma-renounce ito. Quantum. Dahil mahal na mahal ito. Hindi quantum, bro. Ordinary lang na amulet. Yung parang ballpen? Basta ordinaryo lang na amulet. Just imagine 15,000. Ang iba is 7,000 na. So kita ninyo mga kaibigan, grabe ang pagnegosyo sa mga faith healer, sa mga may sakit na nga eh. May sakit na nga eh. Pero nabiktima pa rin. So sa programa natin dito mga kaibigan, atin ma-evangelize ang mga kapatid natin na sa pamagitan ng mga sacramentals, nagaling ng simbahan, no? Nagaling ng simbahan at blessed by our priest. Lahat naman pare makabless ng mga sacramentals natin. At alam nyo ba, na very powerful pala ang cross ni Kristo. Merong isang iglesia ni Kristo. At ipa din ni Brother Jando, yung si George. Bago natin isang iglesia ni Kristo, mga kapatid. Pumunta dito, sabi niya, ang turo namin, Father, yung cross na yan. Na-encounter mo ba si Gregorio?
Yung adult catechism. Si Brother Edgar ang nagbigay ng adult catechism. Bakit po? Converted po si Brother Gregorio. Isa siyang Iglesia ni Cristo at hindi siya ordinaryong membro. Isa siyang handog. Ano ba yung handog? By birth, Iglesia ni Cristo po siya. At lumaki yung braso niya, Brother Edgar. Braso at saka paa. At sa kanya At sabi niya, Father, mahirapan akong lumakad. So, galing Cebu. Pupunta lang dito sa Bohol for obtaining the prayer of deliverance. Sa atin niya, Father, marami daw ministro na pre-over Pre-over sa sa kanya. Wala daw, wala nangyari. So, ang nangyari mga kaibigan, pumunta siya dito at sabi ko sa kanya, Brother, bakit ka pumunta sa akin? Iglesia ni Cristo ka. At ang mabigay ko lang sa iyo ay hindi sacrament. Only the sacramentals. Yung prayer of deliverance, yung mga olive oil, holy and exorcise oil. Ang nangyari mga kaibigan, namangha din ako. Dahil grabe yung reaction niya. Sumisigaw siya. Na-prepare mo na, bro. Ito. At piniparinig sa kanila. So, hindi na natin pakita dahil bawal mga kaibigan. Parinig lang natin. Parinig lang natin. In the name of Jesus, I break the seal of the consequence. Init? 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 Kayo. Ha? Kaya mo sakit. In the name of Jesus, I break all curses and rejection of spells and love. And I command all of you to heal. And I command all of you to Volume mo, bro. Volume pa? Wala. Sige. 200 yung volume niya. May na yung volume mo record eh. Sige. name Patuloy mo pa. of Jesus, I break all curses and rejection of spells and love. And I command all of you to heal. And I command all of you to depart from the glory. And go immediately next to the foot of the cross of Jesus and never return again. In the name Okay na of ba? Jesus. So kita nyo si Gregorio mga kaibigan, sabi niya ang sakit, ang init. At alam nyo ba, second time, nag-deliverance kami sa kanya. Ang nangyari mga kaibigan, pagbalik niya, sabi niya sa amin, Father, alam nyo ba, yung cross na linagay mo sa buong katawan ko ay namarka. Yung cross, namarka talaga sa katawan ko. Kung saan mo inilagay yung cross, namarka talaga sa katawan ko. At Father, alam niyo ba na nag-improve yung health ko? Nag-improve din ang gana ko sa pagkain, yung appetite ko. Nag-improve lahat dahil matapos ma-deliverance ako. At nakalakad na siya, Brother Edgar. Nung una, naka-wheelchair lang. Pero nung pagbalik niya, gumagaan na daw ang kanyang pakiramdam. At sabi niya sa akin, Father, kung totoo na sa demonyo yung cross, bakit grabe ang improvement sa katawan ko? Father, at sumuka siya ng laway na hindi naputol. Sobrang haba ng laway doon. Kita mo yun? Ako yung nag-video sa gilid, diba? Si Brother William, diba? nag-deliverance yun. Sayang gusto ko maipakita pero bawal talaga. No, bawal talaga, pasensya na po. At iparinig lang namin ng kaunti. Ang nangyari mga kaibigan, excuse me sa mga dumi-dumi siya. Excuse me sa kumakain niya yan. Grabe kaitim yung dumi niya. At merong improvement yung nangyari sa kanya. At sabi niya sa akin, Father, tingnan niyo po ako. Alam niyo ba anong ginagawa? Ano ang kanyang ginagawa? Ito, Father, tingnan niyo po ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Padre, 100% na po ako nag-decide na magkatoliko. So, si Gregorio ay nagkatoliko.
namatay din siya dahil meron siyang cancer din. Pero, bago siya namatay, Brother Edgar, ay nakabalik siya. Hindi nakabalik, nakalipat siya. Naka-landing sa tunay na simbahan po. At dahil yon sa ministry ni Kristo, na ibinahagi natin sa Kanya, ang Kanyang conversion is the cross of Christ. No? So, marami, araw-araw, halos araw-araw, magdi-deliverance tayo dito. At yung mga poses, basta poses lang, ang init talaga ng cross. No? Yung binabasa ni Brother Francis ng unang Korinto 1:18, no? It is the power of God. It is the power of God. Really, it is. Kitang-kita namin sa aming mga mata. At hindi kami kayang maggawa-gawa ng mga storya. At ito si Brother Christian, witness natin ito. Si Brother Francis, team natin ito. Brother Edgar. Si Brother Romel, hindi pa nakakita siguro. But sa buong team natin, sa exorcism team at deliverance team, buong-buo po, hindi po tayo nagsisinungaling. The power of the cross of Christ. Kung ating ibalik sa Old Testament, yung mga kinagat ng mga ahas ay na bigyan ng lunas sa pamagitan ng pagtitig nila sa larawan sa ahas. At mo lang babasahin, Brother Jando? Sa Numeros, chapter 21, verse 8 to 9 ba yun, Brother Jando? Numero 7 to 8. 21:7. Sabi mo rito, teka, hindi ko na muna yung screen yan. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Dalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ng mga ahas. At idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. So kita niyo mga kaibigan, maraming mga ahas kumakagat sa mga bayan ng Diyos. At gumawa si Moses ng imahen, no, ng tansong ahas. At lahat ng tumitingin na kinakagat ng ahas ay mabubuhay, hindi mamamatay. At ano namang sinabi ni Kristo patungkol dito? Sa John chapter 3 verse 14, sa magandang balita, Brother John. John chapter 3 verse 14, sabi sa John chapter 3 verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. So kita ninyo mga kaibigan, kinukumpare niya ang nangyari sa Old Testament sa kanyang mangyayari pa. At kung paanong itinaas ni Moses. So paano itinaas ni Moses ang tansong ahas? Ang tansong ahas ay ginawa ng larawan. Doon sa ilang, gayon naman, kailangang itaas ang anak ng tao. So ito po, merong implication ang sinabi ni Kristo. Kung ginawa ni Moses ang tansong ahas, itinaas ni Moses ang tansong ahas, gayon din naman. No? Kailangan itaas ang anak ng tao. So, yung tansong ahas merong larawan. So, gayon din naman. No? In like manner, in a similar way, kailangan lagyan din ni John 3:14. Ito, 3:14. 14. Kailangan itaas din ang anak ng tao sa ano yun, Brother Jado? Kailangan itaas din ang anak ng Tao sa tikin. Ngayon, paano ba yan nangyari? No? Natupad ba yung sinabi ni Kristo? Tayo lang po ang nakatupad nito. Yung ahas sa ilang, meron yung kahoy, no? At doon ang ahas, no? At itinaas ni Moses ang ahas. So kita mo. Oh.
Oh, pinakita niya sa bayan ng Diyos at lahat ng tumingon dito ay gumagaling. So ngayon, sino ba ang gumagawa katulad ng ginagawa ni Moses at sinasabi naman ni Kristo? No? At kung paano itinaas, no? Balikan mo, Brother Jan, no? Ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. So sino ba ang gumagawa ng cross? Tayo lang pong mga Katoliko. Itinaas natin. Sino? Hindi ang butike. Hindi natin itinaas ang butike. Ang itinaas natin, mga kapuntos, ang anak ng tao. Wala nang iba pa. No? So, klarong-klaro. At sa pamagitan ng pagtaas natin ng anak ng tao, maraming mga demonyo lalayas sa katawan ng mga poses. Maraming mga sakit na bigyang lunas sa pamagitan ng pagtaas at dapat natin sa katawan ng tao. Paglapat natin. Pag inilapat natin ito, maraming mga biktima sa barang. Maraming mga biktima sa kulam. Maraming mga biktima sa love potion or kayuma. Sa pamagitan ng krus ni Kristo, sila ay gumagaling. Katulad ng ginagawa ni Moses doon sa ilang. Itinaas niya ang tansong ahas at lahat ng tumitingin at nakakita sa tansong ahas ay gumagaling. Kung itinaas ni Moses ang tansong ahas, gayon din ang gagawin ninyo sa anak ng tao. Dapat itataas din natin siya. At sino bang gumagawa nito? Walang iba. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At when we do a sign of the cross, ano ba ang sinasabi natin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi tayo nagsasabi in the name of butike. O tuko. Tuko. No? Sa Tagalog, Brother Jan, no? Tuko. Oh. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we glorify the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity. We worship them by doing a little sign of the cross. At hindi nila nalalaman yan. No? It is the power of God. Alam niyo ba, nung isang faith healer pumunta dito at nag-argue pa sa atin, Brother Ilya, sabi niya, kami ay para sa Diyos. Yung kapangyarihan namin ay galing sa Diyos. San Vicente Ferrer, yung patron namin. No? San Vicente Ferrer. Bakit sasabihin ninyo na hindi galing sa Diyos ang aming kapangyarihan? San Vicente Ferrer nga ang aming patron, ang aming abyan or companion. Meron pa kaming kapilya. Isa akong katekista, Father. No? Pero, nung pumunta siya dito, bago siya pumunta dito, umiinom siya ng holy and exercise oil. At hindi siya nakatulog. Then walking possessed, itong faith healer na ito, itong albularyong ito, ay isang walking possessed. Pumunta dito, Brother Edgar, at sabi ko sa kanya, dapat ka magpa-deliverance. Para yung mga espiritu na nagpa-as if na si San Vicente Ferrer ay mapalayas natin. Hindi yan tunay na San Vicente Ferrer. Dahil ang tunay na San Vicente Ferrer ay hindi papasok sa katawan ng tao. Amen. Ang nangyari, Brother Edgar, when I do the sign of the cross, nag-react na siya. Dahil ang cross talaga ay very powerful. Nasa Biblia, no? Nasa official na turo ng simbahan, at nasa sa experience natin bilang sinishare natin ang ministry ni Kristo, the ministry of exorcism and the ministry of deliverance. As Brother Edgar, naka-encounter na din when he do a supplicatory prayer. Anong nangyari, Brother Edgar, sa mga taong merong nakapasok na masamang espiritu? Base sa karanasan mo? Yan. Mayroong
Reaction. Mga reaction na lang. Kaya yung parang nawawala sila sa kanilang sarili. So, parang, Unconscious. so sinabi sa, ako dati hindi ako niwala kasi para sa akin ay parang kabuhi lang Brother Frances. So, mayroon talagang kabuhi, pero para sa akin ay parang kabuhi lang talaga. Nung una. Pero, nakita ko at yung relatives ko na parang naniwala na ako buo dahil Yung relative mo na. yes, yung ibang tao, tinanong ko sila, totoo ba yung nangyari sa inyo? Sabi na, totoo. Hindi pa ako naniwala. Pero may relatives ako na parang naniniwala na Malayo sa sa posibilidad na acting lang, ano? Oo, acting lang. Meron talagang kabuhi, no? Pero kaya ngayon, dalawa ng dual SIM na ako ngayon. Dual SIM na ako ngayon. So, yung mga tao na yan na hindi naniniwala sa crucifix, yung sabi ni San Pablo dyan sa 1 Corinto 18, brother, na mga tao na yan ay hindi ito na naligtas. Basahin mo rin lang, ibigay natin. King James Version, no? Yung 1 Corinto 18. 1 Corinto 1:18. Ito po, sa 1 Corinto 1:18. King James. Ito po sabi po, yan. For the preaching of the cross is to them that perish is foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Yeah. Ano ba daw? Yung cross ay talagang foolishness sa mga taong hindi na nakatanggap ng kaligtasan. Yeah, yung anong ginawa nila ay GBI nila, anong Tagalog sa GBI? Foolishness. Halos pupukin pa niya ng ng Ang Tagalog ng foolishness, bro? Kalokohan para sa kanila. Kahangalan. Yun ang sinabi ni St. John Father sa Jude 1 verse 10. Tingnan natin sa Jude chapter 1 verse 10. Sabi po dito, sa Biblia nila to, King James Version to. Sabi dito, but this speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. Yung sa Tagalog, Brother Santos. Tagalog. Magandang balita. Okay. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Hindi nila naunawaan. Pastangan nila. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Teka, may related na talata to. Yan. Basahin ko, Padre, ang related na talata nito. Okay. Eto, basahin natin. Isaiah 56:11. Related talaga. Basahin niyo, ha? Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila naunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop, na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin. Ito, basahin natin yung related na Damdamin na sinusunod nila. Related talaga. Kagalitan. Eto. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsinikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Related talaga. Na-relate. So, hindi nila naunawaan yung mga bagay na ating mga yung mga salita mental natin. Hindi na sila mag-judge ba, no? Ayun, no? Yung mag-judge ba din? Sa Tagalog? Atol. Hindi sila mag-atol sa atin.
At saka sila yung kadalasan nagdedemand ng respect sa pananampalataya. Sila yung kadalasan nasasabi na magkaiba yung ating paniniwala, respeto na lang sa bawat isa. Yun sila yung kadalasan nagdedemand yan. Pero sa ginawa niyang yun, hindi ko alam kung respeto ba tawag niya doon. Pero mas lalong masaktan ng ating Panginoon dahil yung simbolo ito ng ating Panginoon. Simbolo. At saka kung titignan mo naman yung imahe ng butike doon sa hinawakan niya, magkalayo. Sobrang magkalayo eh. Hindi ko alam kung ba't sinabing butike sa itsura pa lang malayo na sa butike. Tsaka marami siyang naapakan doon na mga Katoliko. Hindi naman lahat mga Katoliko ba dyan do. Mayroon din mga ibang mga sekta na naniniwala sa cross. Ito. Halimbawa, ganito. Basahin natin ito ha. Ito ay sinabi noong Acts of Sancti P and Polixena, paragraph 14 noong 270 AD. Hindi pa existed dito yung Bible. Hindi pa nabuo. Kumpal ng Bible ito. Hindi pa. 450 ba yun? 405 AD. 500. And Paul preached, perceived her prayer, and made the sign of the cross. And for several days the people entered unhindered, and as many as had sick and vexed by unclean spirits brought them, and all were healed. So Paul, the apostles? Kita ninyo mga kaibigan sa church fathers na ito. Acts of Sancti P and Polixena. And Paul perceived her prayer and made the sign of the cross. San Pablo talaga nag-made the sign of the cross. Kaya nga, sa binabasa kanina ni Brother Romel, Galatians 6:14, na ang ipinag-boast ni Pablo, walang iba ang cross ni Cristo. At dito, makonect natin sa church father. Makiulit Brother Jando sa church father. Okay po, ito, ulitin po natin. Sabi po dito ng isang church father, and Paul perceived her prayer and made the sign of the cross. For several days, the people entered unhindered. And as many as had sick, grabe, ang daming mga nagkaramdaman, and vexed by unclean spirits, brought them, and all were healed. Lahat sila ay gumagaling sa pamagitan ng cross at sa pamagitan ng ministry of exorcism, a ministry of healing ni Kristo na naipasa, na ibigay ni San Pablo. At gumagamit siya ng sign of the cross. Kaya pala, ating basahin ulit ang Galatia 6:14. Ito, basahin natin yung Galatia 6:14. Sabi dito sa Galatians chapter 6, verse 14. Ito sabi, as for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. For by means of His cross, the world is dead to me, and I am dead to the world. So kita niyo mga kaibigan, I will boast only. So nothing more. I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. No, anong Tagalog ng para sa akin, ang ipagmamalaki ko lamang, kasi only. Ang pagmamalaki ko lamang ay ang patungkol sa cross. Hindi sabi ni San Pablo, ang cross ni Cristo ay butike. Hindi. Wala. So, mga kaibigan, at ipatuloy pa natin yung church father. Okay. So, meron na tayong 5 minutes bago ating pakinggan ang mga katanungan. Ito naman, sabi dito ni Athanasius, Life of Saint Anthony, paragraph 78, noong 296 to 373 AD, sabi dito, but we, by the mention of Christ crucified, put all demons to flight, whom you fear as if they were gods, where the sign of the cross is, magic is weak and witchcraft has no strength. Totoo yun, no? Si Saint Athanasius, no? Life of Saint Anthony Parr. So, sa taong 296 po ito. But we, by the mention of Christ crucified, put all demons to flight.
Whom you fear, as if they were gods. Where the sign of the cross is, magic is weak, and witchcraft has no strength. At totoo po ito. Totoo po ito. Mismo ako ay magka-attest po nito. Personal experience. Personal, no? Bago lang, yung isang taga-Gindulman, yung isang lola, pumunta dito, galing siya sa isang hospital, at hindi na makalakad, nag-wheelchair pa. At pumasok dito sa ating office, sa ating studio. Na itong studio natin ay dual SEM. Deliverance office or exorcism office. At studio din, sa punto por punto. Pumasok sila dito at nahihirapan ng lumakad. Just imagine naka-wheelchair. At alam nyo ba, makatapos ng deliverance, pag uwi nila sa bahay, mga kaibigan, mga makakalipas ang ilang araw, ay nag-CR siya, Brother Jando. Kasi tabi po sa mga kumakain ngayon. At yung dumi niya, pag labas ng dumi niya, sumisigaw siya. Parang maraming mga broken glass na lumabas sa kanyang puwet. Parang mga bubog na pinupulit yung kanyang parang masikip si Bulkang Taal. At dumudugo talaga, literally. Sumisigaw siya, tulong! Mga anak, pumunta yung mga anak sa CR at tinutulungan siya. At nakita nila, dumudugo talaga. May dugo. Ang puwit niya. At hindi naman yun, sinuri nila, ang kanyang dumi, hindi naman matigas. Sabi niya, Father, tumawag sila sa akin. Father, magkatapos na mapalabas ko yon, nakalakad na siya. At nagka-attend pa ng Latin Mass. First Latin Mass natin. Dumadalo pa. Nakalakad na. Nakadalo pa siya. Sabi niya, Father, picture tayo. So, yung sinasabi sa ating church father na when there is cross, magic is weak, witchcraft has no strength, totoo po yun. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.